Ang istasyon ng San Fernando ay isang under construction elevated north-south commuter railway NECR station na matagpuan sa San Fernando, Pampanga, Philippines. Ang istasyon ay bahagi ng Philippine National Railways PNR North Main Line bago ito isara noong 1980. Ito rin ang lugar ng paghinto ng mga Pilipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan noong Bataan Death March noong 1942. Ang lumang istasyon ay isa sa ilang napanatili ay isang mahalagang palatandaan ng lungsod at ngayon ay gumaganap bilang isang museo. Ang kasaysayan ng istasyon ay pinasinayaan ni na Gobernador General Eulogio Diz-Puhol at Bernardino Nosaleda, ang Arsobispo ng Maynila noong Pebrero 23, 1892. Noong Hunyo 27, 1892, si Jose Rizal ay bumaba mula sa istasyong ito upang salubungin ang ilang mga recruit para sa La Liga Filipina at muling kinabukasan patungo sa Bacolor noong Abril 1942. Ang istasyon ng Bataan ay nagsilbing istasyon ng kamatayan, 102 kilometro 63 milya na marcha mula sa Bataan kung saan ang mga Pilipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan ay dinala sa Capas, Tarlac patungo sa kanilang huling hantungan, ang Camp O'Donnell. Ang istasyon ay sarado mula nang matapos ang northbound rail services ng Philippine National Railways PNR noong 1988. Ang istasyon ay muling itinatayo bilang bahagi ng proyekto ng North Rail na kinasangkutan ng pag-upgrade ng kasalukuyang single track sa isang elevated na dual track system. Pag-convert ng rail gauge mula sa narrow gauge sa standard gauge at pag-uugnay sa Manila, sa Malulu, sa Bulacan at higit pa sa Angeles City, Clark Special Economic Zone at Clark International Airport. Nagsimula ang proyekto noong 2007, ngunit paulit-ulit na natigil pagkatapos ay itinigil noong 2011. Ang istasyon ay kasalukuyang muling itinatayo bilang bahagi ng ikalawang yugto ng North-South Commuter Railway. Bilang bahagi ng proyekto, ang lumang istasyon ay panatilihin din noong June 25, 1875 sa pamamagitan ng isang royal decree. Inatasan ni King Alfonso XII ng Espanya ang Office of the Inspector of Public Works of the Philippines na magsumiti ng general plan para sa pagsasagawa ng railroad system sa Luzon. February 1976 nang isinumiti ni Don Eduardo Lopez Navarro ng sabing opisina ang kanyang memorya sobre el Plan General de Ferrocarriles en la Isla de Luzon bilang tugon sa kautusan ng Hari ng Espanya. Matapos aprubahan ang plano, ipinagkatiwala ang proyekto sa concessionaire na si Don Carlos Bertudano ng Manila Railroad Company, MRRCO. Noong Hulyo 1887 at sinimulan ang konstruksyon ng reles ng tren mula Maynila hanggang Dagupan noong July 31, 1887. Ang pundasyon ng Tutuban Railroad Station ay itinayo sa Tondo, Maynila ni Gobernador General Emilio Terrero.
Alinsunod ito sa inilabas na Royal Decree ni King Alfonso XII para sa plano ng railroad line. Sa Luzon, hudyat ito ng konstruksyon ng pinakaunang release na ilatag sa Pilipinas na may habang 195 kilometro. Ang dating Ferrocarril di Manila-Dagupan o Manila-Dagupan Railway ay tinatawag na Manila Railway Company Limited of London noong 1888. Habang naigawad naman kay Don Edmundo Saik ng Ferrocarril di Manila-Dagupan ang konstruksyon ng Manila-Dagupan Line. Is the North-South Commuter Railway of the DOTR and PNR, which despite being started in 1994 as the Manila-Clark North Rail Project, only started construction in January 2019. The NSCR consists of a 147-kilometer railway system with 35 stations and 464 train cars, spanning 27 cities and municipalities, 3 provinces, and 3 regions, from Clark International Airport in Luzon through the National Capital Region and all the way to Laguna in Calabarzon. Aside from being the Philippines' single largest railway project, the NSCR also holds the distinction of being the single largest infrastructure project of the Asian Development Bank and the longest commuter railway project of the Japan International Cooperation Agency. Once fully operational, the NSCR will cut down travel time between Clark and Calamba from more than 4 hours down to less than 2 hours. Travel time from the Clark International Airport to Makati City via the country's first airport express service will be under an hour. This massive railway system is expected to accommodate more than 800,000 passengers per day in its first year of full operations, with capacity to service more than 1 million passengers per day in the decades to come. In the process, the NSCR will generate 25,000 direct jobs during construction and close to 10,000 jobs during its eventual operations. Construction is in full swing for the NSCR Manila to Clark segment's 88 kilometers of viaducts, 17 stations, and 2 depots, with all 7 civil works contractors from Japan, South Korea, Spain, and Thailand, partnering with Philippine contractors, already in different stages of construction. Despite the effects of the COVID-19 pandemic on the global railway construction industry, the DOTR and PNR, under the Duterte administration's Build, Build, Build program, have been steadfast in making this almost 2-decade dream of a more comfortable life for every Filipino a reality.